Senador Amy Marcos, tila nasupalpal ang congressman na nag-aambisyong prime minister ng bansa. At bakit bigla na lamang nagka-interest ang Kongreso sa federalismo? Kumakailan nga lamang nag-anunsyo si House Speaker Martin Romualdez na posible di umanong isusulong nito ang charter change sa susunod na taon. Naagad namang umani ng samot-saring reaksyon at naghayag ng pag-alinlangan ng ibang senador sa isinusulong ngayon na charter change sa Kamara. Kasama na nga dito si Senator Amy Marcos na chairman ng Committee Electoral Reform sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi laman nito ang unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa di umano'y pagsusulong ng charter change sa Kamara. Aniya, hindi napapanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil mas marami pang problema sa bansa ang dapat tutukan. Kinuwestiyon din ni Senator Amy Marcos kung bakit pilit isinusulong ang Chacha gayong 2 beses na itong naibasura. Nang tanungin ito kung bakit pilit isinusulong ng Kamara ngayon ng Chacha, ito ang naging makahulugang sagot nito na posibleng may nag-aambisyon ng mataas na posisyon sa gobyerno. Aniya, baka may gustong mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. End quote. Hindi man ito pinangalanan ng senadora, ngunit tila sapul sa katotohanan dahil tila naibulgar ni Senator Amy Marcos ang maitim at masamang balak di umano ni Tambaloslos para ipilit na susunod na leader siya ng ating bansa. At kaya gusto nilang isulong ang federalismo dahil ang posisyong prime minister ay kadalasang walang term limit o mas humaba pa ang pag-upo nito sa kanyang posisyon sa gobyerno katulad ng sa ibang bansa. At ayon sa ating mga kababayan, kaya sinusulong nila ngayon ang federalismo sa Kongreso dahil gustong iluklok ang di umano'y gustong maging prime minister na si Tambaloslos. Ngunit ayon kay Speaker Martin Romualdez, layunin di umano ang kanyang isinusulong na charter change na talakayin lamang ang economic provision ng bansa. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang naglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Matigas pala talaga ang ulo ni Martin Tamba Romualdez. Sinabi na nga ng pinsan niyang presidente at ng Senado na hindi pa importante ang charter change pero pinipilit pa din itong isulong ni Tamba. Wala na talagang kahihiyan para lang sa pansariling kapakanan. Sayang lang ang tax na ibinabayad sa Congress. Dapat unahin ang agrikultura ng bansa, pababain ang mga presyo at iba pang problema ng bansa. Alam na namin mga botante kung sino-sino kayo dyan. Dapat nga alisin na ang lahat ng korap sa gobyerno. Mayaman ang Pilipinas kung walang corruption. Sana ang president natin huwag maging bulag at bingi sa mga kaganapan. Ano na ang pagbabago at babangon Pilipinas? Sayang naman ang boto namin. Buhat ng maupo ka walang bumabang presyo. Reaction lang po ng damdamin namin. God knows kung sino man kayo dyan na kurakot. I cannot imagine the kind of Philippines this would be kung magkaganon. Mula nang ipinanganak ako 6 decades ago, this is the only Congress na na-experience kong super ang gulo-gulo.